And guys, parang sinasabi dito na tiis-tiis muna guys hangga't maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot, pero paparating na yung mga tulong, no? If ever man nakaka-experience kayo ng mga um, financial difficulties, mga kapiksi. Kasi for some of you guys, no, parang merong mga tao na willing makipag-cooperate or makipag-collaborate sa inyo, willing na tulungan ka para gumaan-gaan yung dalahin mo. At hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran guys, para ngayong April to May para sa Pisces, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Yung ating No Moon guys, ngayong April ay sa April 16, and yung next na No Moon naman natin ay sa May 16, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan guys. And unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Ito yung ating moon message para sa inyo. Take time to breathe out. Pahinga-pahinga din mga kapiksi pag may time, no? Magandang panahon para sa inyo para magbakasyon dahil summer ngayon sa Pilipinas, mga kapiksi, no? And kung meron kayong time or pagkakataon, mag-leave sa trabaho, magpahinga. Isama niyo na rin yung mga pamilya niyo, mga kapiksi, magbakasyon kung merong budget. Kung wala naman, pwede naman sa bahay lang. Pero relax din tayo, mga kapiksi. Yeah, so attune to the moon guys. I am where I am and it's okay. So kung nasan tayo ngayon or kung nasan ka man ngayon, para sa'yo talaga yan guys, and okay lang yan, mga kapigsi, okay? You should know where you stand either now or very soon. Ibig sabihin nito guys, dapat alam nyo kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Kasi kung alam nyo kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo, mabuboost dun yung attention nyo. And kapag nakafocus yung attention nyo sa mga bagay na gusto nyo, yung energy nyo doon din mabubuhos, and therefore yun yung may experience nyo sa inyong physical reality. Ibig sabihin, kailangan mong mag-focus, guys. Basta alam mo yung kung ano talaga yung gusto mo. Your energy flows where your attention goes palagi. Kung nasaan yung focus ng attention mo, nandun din yung energy mo, guys. And therefore, yun yung mga sitwasyon na na-attract mo sa buhay mo. Okay? Alright. You need to take some time out for your own good, no? Sabi ko nga, no? Para hindi kayo mabaliw sa buhay, guys. Kailangan nyo magpahinga, kailangan nyo mag-relax-relax ng konti, mga kapiksi. Okay? It's time for you to share your wisdom and experience with someone else. So, kung meron kayong mga karanasan sa buhay, guys, no? I-share nyo yan sa ibang tao. Maaaring makatulong yan, maaaring may matutunan silang mga lessons sa mga experiences nyo, guys. Alright? So, yan yung inyong moon message, mga kapiksi. So, ito naman ay sa love, guys. Tingnan naman natin yung love advice or love message sa inyong relationship, guys, no? So, basahin natin, napakalaki ng sulat. The stars are aligning to offer you a new beginning in love, one that is filled with hope, promise, and the potential for great joy. So, ito guys talaga dapat, no? Paulit-ulit naman ako dyan, ipagdasal mga kapigsi ang relationship, ang specific person para kung ano, and be specific guys, no? Kung ano talaga yung kailangan, ko ano talaga yung gusto niya sa relationship, yung ideal na relationship. Hindi lang yung ideal person, hindi lang yung physical traits guys, pero even yung personality, yung ugali, lahat guys, no? And para ibigay talaga sa inyo yung specific person na gusto nyo makasama sa buhay nyo, mga kapiksi. And the stars are aligning, no? Ibig sabihin talagang sasagutin yung mga dasal nyo when it comes to your love life guys, no? One that is filled with hope, promise, di ba?
and happy ever after. So, this is ano, beginning in love. Ito yung magre-resonate sa mga single guys or dun sa mga kapiksi natin na ready na, excuse me, ready na in a relationship. Pwede rin naman guys na meron na kayong existing partner or specific person, pero maaaring ma-renew, no, yung inyong love connection, yung inyong relationship guys in a better way. Basta ipagdasal nyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung love message sa inyo guys. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. So shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance with you first. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. And yung iba pa nating mga courses guys, so mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, no, ito yung ating money share jar, super effective guys na pampaswerte. At saka ito guys, no, so ito yung aking WhatsApp number, i-chat nyo lang ako dyan. And wag na kayo magpahuli guys, kasi promise, ang dami ng sumasukses dyan. Pinopost ko sa Facebook tsaka dito sa YouTube yung mga success stories. Huwag na kayo magpahuli mga kapigs. Alright. So this is both positive and negative mga kapigs. So ang nakikita natin naman, ang nakikita lang natin dito sa negative guys is ito naman ay normal bilang kayo ay water sign. Mabilis kayong ma-disappoint sa buhay kasi emotional kayo guys, no? So, mayroon ditong another presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, dito nararamdaman natin na may mga pinagsisihan kayo sa buhay nyo, mga kapiksi. Ito yung something that happened in the past, guys. So, yung mga bagay na na-experience nyo or ginawa nyo na medyo hindi naging ma-okay yung resulta para sa inyo. So, parang until now, pinagsisihan nyo pa. Until now, di pa kayo naka-move on, mga kapiksi. At saka yung iba sa inyo, parang masyado kayo nagiging overly sensitive, guys, no? So, yung overly sensitive, yung mga balat sibuyas na tinatawag, guys, no? Na parang minsan, kahit walang kabagay-bagay, meron kayong tendency na mag-react, tendency na sumama ang loob, tendency na manega, mga kapigsi. So, ito guys, magiging medyo kailangan yung ayusin ng konti itong ganitong klaseng ugali or personality kasi yung mga negative emotions guys nagiging sanhiya ng balakid sa buhay, no? So yung mga balakid sa kasiyahan, balakid sa kaligayahan, balakid sa kapayapaan, balakid sa kasaganaan, guys, okay? So medyo balansehin nyo yung emosyon nyo guys, no? Kailangan balanse palagi yung logic tsaka yung emosyon, no? Kaya nga lumabas itong mga signs na to because this represents logical and this represents emotional. So, kailangan balanse siya palagi, guys. Huwag masyadong emotional kasi kayo, water sign, no? Medyo mas lamang sa inyo yung pagiging emotional, mga kapitsi. Alright? Okay, so medyo balansehin nyo lang. And may mga may mga pagdidesisyonan kayo, guys, no? Especially pagdating sa kaperahan or sa negosyo, mga kapiksi. So, make sure na balansehin nyo mabuti, guys. Timbangin mabuti yung mga pros and cons bago kayo magdesisyon. I-consider nyo rin yung mga tao sa paligid nyo, no? Hindi lang yung para sa sarili nyo, pero yung mga tao sa paligid nyo, especially yung mga tao na nakadepende sa inyo, guys. Alright? And ito, guys, ito parang sinasabi dito na tiis-tiis muna, guys, hanggat maiksi ang
kumot, magtiis mamaluktot, pero paparating na yung mga tulong, no? If ever man nakaka-experience kayo ng mga um, financial difficulties, mga kapiksi. Kasi for some of you guys, no, parang merong mga tao na willing makipag-cooperate or makipag-collaborate sa inyo, willing na tulungan ka para gumaan-gaan yung dalahin mo sa buhay, mga kapiksi. And sa pamamagitan nitong mga tao na to, maaari kayong makarecover, makabangon, makabawi guys sa inyong buhay. Okay? So, magwawagi kapag tulong-tulong guys. Together we stand, divided we fall, di ba? So, merong ganun. Kanta namin yun nung high school guys. Together we stand, divided we fall. Di ba? Napakagandang kanta. So, ganun guys, no? Tulong-tulong bawat isa sa loob ng pamilya, mga kapiksi. Okay? Alright. And eto guys, no? These are, may mga relationship na matatapos guys, pero ito yung magiging hudyat din ng bagong simula sa relasyon guys, no? So, dito nakikita natin, this is more on relationship issues naman sa inyo guys, no? For some of you, maaaring magkaroon ng separation pag sa love and relationship guys, no? Yung iba, parang nandito na kayo, nasa process na nagkakaroon na ng mga trust issues, nagkakasakitan na, nalulungkot na, na broken hearted na yung iba sa inyo. Yung iba dahil patong-patong ang mga problema nyo sa relasyon, mga kapiksi, no? Ito, I'm sensing na parang nandun yung lungkot, nandun yung pagiging heartbroken, but at the same time, nandun na rin yung willingness to let go, no? Kasi parang matagal na yung sufferings nyo, mga kapiksi, dito sa relationship na to, guys. Merong presence ng earth sign, another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So, pwedeng earth sign yung person nyo or pwedeng may earth element din, guys, sa natal chart. Pero ito yung magiging hudyat din ng panibagong simula sa relationship, mga kapiksi. So, every ending, there is a new beginning, guys, no? Sabi nga natin sa inyo, guys, for some of you, talaga merong new beginning sa love. Pero kung kayo naman ay kakagaling lang sa breakup, guys, no, wag mo nang magmadali. Huwag mo nang magmadaling pumasok sa bagong relasyon, guys, no? I suggest, mag-focus muna kayo sa sarili nyo. Take time to heal, diba? Take time to move on. Pero kung ready na kayo, kasi nga yung iba sa inyo guys, parang feeling ko matagal na kayong nasasuffer sa relationship. Matagal na kayong nakadetach guys, no? If you are ready, then i-welcome nyo itong panibagong love connection sa buhay nyo, mga kapiksi. Sabi nga, diba, the stars are aligning to offer you a new beginning in love. Hindi naman ibig sabihin guys na porket nakipag-break kayo is magkakaroon kayo agad ng jowa. Ibig sabihin lang nun guys, natatapos yung old chapter ng relationship nyo or ng love romantic chapter sa buhay nyo para mabigyan ng space yung bagong chapter sa love connection. Pero it doesn't mean, kumbaga parang open ka lang muna to receive new love. It doesn't necessarily mean na may dadating agad-agad, but at least tandun ka na. Okay? And new love starts with loving yourself as well. So, doon nagsisimula yan kapag mahal mo na yung sarili mo, kapag ka okay ka na, kapag ka completely healed ka na, doon nagsisimula yon, mga kapiksi. So, focus on yourself first. Okay? So, if ever naka-resonate kayo guys, meron tayong Ho'oponopono Subliminal dito sa ating channel para sa inyong emotional healing, self-love subliminal guys, na makakatulong para sa inyo para madali kayong makamove on guys. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan sa mga readings na yan guys, and ito, i-mail na itong mga no beginnings in love, itong mga recovery na to, pagbawi, pagbangon guys, no, collaboration yan. So, comment down below if makaka-recover din kayo sa love nga guys, no? Okay. Comment down below if naka-resonate kayo, and for more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your first. Panoorin itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.